Yung pag-aaresto sa loob ng Senado, sinasabi nila na ito ay pagsalakay sa institusyon. Hindi. Ang pag-aresto ay sa miyembro. Kaya kayo na-aresto kahit nasa ka man lugar. Dahil sa ilalim ng batas, ikaw ay pinasa ilalim na investigasyon at nakakita ng probable cause. Siniwalat ni Senator Jinggoy Estrada na inalok umano siyang ibabasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Ang kapalit umano ay ang pag-alis niya sa kasalukuyang mayorya. Narito ang report ni Sheena Torno. Naging mainit ang kaganapan dito sa Senado matapos voluntaryong sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa kanyang kinakaharap na plunder case. Bago humarap si Senator Jinggoy Estrada sa media, nagkaroon muna ng tensyon sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla. Nag-ugat ito matapos ang planong pag-aresto at paglalagay ng posas ng PNP-CIDG kay Estrada. Ayon kay Cayetano, dapat igalang ng mga otoridad ang institusyon ng Senado at sinumang senador na nasa loob nito. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. Let's walk. You're right in here. Sir, right now. You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, I'm especially asking you. Sir, this is the The last Senate. person you haven't Not for me. Maririnig din sa video ang pagsigaw ni Remulla kay Cayetano. Gayunman nabigyan ng pagkakataon si Jinggoy na magsalita sa publiko. Kasama niyang ilang miyembro ng mayorya, kabilang sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta at magkapatid na Camille at Mark Villar bilang suporta sa senador. Binigyang din ni Estrada na voluntaryo siyang sumuko sa mga otoridad. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Ayon pa sa senador, hindi siya tatanggap ng anumang sahod habang nasa kustodiya ng mga otoridad. Hindi rin anya siya magtatago o magpapasailalim sa kustodiya ng Senado. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Tinawag ng mambabatas na kalokohan ang hindi umano pagkilala sa ebidensyang ipinadala ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa Office of the Ombudsman na nagsasabing wala siyang anumang insertion sa 2025 national budget. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Isiniwalat din ni Senator Jinggoy na bago pa man maisampa ang mga kaso ay may ilang taong kumausap sa kanya, ngunit hindi niya ito pinangalanan pa. Ayon pa sa senador, inalok umano siyang ibabasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya kapalit ng paglipat sa minorya. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. What is at stake here is the independence of the Senate. Dagdag pa niya, hindi dapat magpadikta ang Senado sa anumang pressure o impluwensyang politikal. Bandang 4:00 na ng hapon nitong Lunes ay tuluyan ng umalis si Senator Jinggoy Estrada sa Senado at nagtungo sa Camp Crame upang voluntaryong sumuko. Ito'y matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects.
Binatikos ng minorya ang hindi pagbibigay abiso ng Senate leadership na canceled pala ang nakatakda sanang session kung saan dapat may mga issue na kinakaharap ang bansa na dapat binibigyang pansin ng Senado. Ayon sa minorya, posibleng maghain sila ng reklamo laban sa Senate leadership. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Naku, parang araw-araw, Attorney Sal, may pangyayari dyan sa Senado, Attorney Sal. Pero ang pinaka-importanting nakikita dyan, Attorney Sal, nalalagasan na yung majority, Attorney Sal. And this is days before gumulong yung impeachment, kung lahat ng paraan, Attorney Sal, gagawin para mabawasan ang boto o yung mga boboto laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa akin, hindi ako nangangamba dyan. Kasi ang kailangan nila labing-anim. Kahit ipakulong mo yung buong majority, wala silang labing-anim na boto for conviction. Now, with respect naman doon sa kaso ng senador, gaya ng sinabi ko, mas mabuti na yung i-file nyo na kagad. Hindi yung binibitin nyo, sinisiraan nyo. Ang tao, pag paulit-ulit na naririnig yan at walang paglilitis, mapapaniwala. Kaya mabuti na yan, pinail na at magkakaroon na ng paglilitis para malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga demanda. Now, doon naman sa yung pagtatalo ni Senador Cayetano at ni John Vic Remulla, dahil ang punto naman ni Senador Cayetano, hindi dapat ina-arrest yan sa loob ng Senado at hindi pa nangyari yan kahit kailan. I have to disagree. Kasi, unang-una, hindi porket hindi nangyari yan, ibig sabihin, tama yan. Pangalawa, yung pong pag-aaresto sa loob ng Senado, sinasabi nila na ito ay pagsalakay sa institusyon, hindi. Ang pag-aresto ay sa miyembro. Kaya kayo na-aresto kahit nasa ka man lugar, dahil sa ilalim ng batas, ikaw ay pinasa ilalim sa investigasyon at nakakita ng probable cause. Hindi lamang ang ombudsman o ang piskalya, kundi pati na yung nag-issue ng warrant of arrest. Kaya it doesn't follow na sinasalakay mo yung institusyon. Pangatlo, nakita natin tuloy pa rin, hindi rin nangyari yung gusto ni Senador Cayetano kasi sabi niya, doon yung arresto ano pa bang tawag mo doon? Binasahan ka. Pag binasahan ka, na ikaw ay na-aresto and you have the right to remain silent, you have the right to ano pa tawag mo doon? Inaresto ko pa rin. Kaya dapat hindi na pinagtatalunan yan. Pag kayo ay may warrant of arrest, na galing sa hukuman ng Pilipinas, okay yan. Hukuman ng Pilipinas, hindi sa ICC. Pwede nyo iserve yan kahit saang lugar. At hindi ibig sabihin, kung yan nakita ka sa simbahan at sinerve ka ng warrant doon, ibig sabihin sinasalakay mo na yung reliyon. Hindi. Nagkataon lang na nandun ka. Kung nandun ka naman sa Senado, hindi porket nandun ka, hindi ibig sabihin, pag sinerve ka ng warrant doon, sinasalakay mo ang institusyon. Hindi mo yun. Tandaan natin, gaya na sinabi ko sa artikulo ko sa The Manila Times kahapon, nobody is above the law. Not even the president. Neither those holding powers. Mga power holders. Lahat mo yan. Papairali natin. Basta, yun ang mandamiento de arrest nyo galing dito sa hukuman. Kasi ang problema kasi, pinagpipilitan nila na kahit na anong mandamiento de arresto, kahit galing pa yan sa dayuhan o galing dito, para pareho lang, hindi yung totoo yun. Tingnan nyo, sa ating batas, kahit na nga yung judgment na galing sa dayuhan, bago mo patupad yung hatol o desisyon ng korte ng dayuhan, kailangan mo pa rin ipadaan sa lokal na hukuman. Hindi lalo na yung warrant of arrest. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, paulit-ulit, iba ho yung standard ng issuance ng ICC. Doon, hindi ka pagbibigyan doon, hindi kayo notify, o may demanda ka rito. Anong masasabi mo? Dito sa atin, di ba?
may demanda ka rito, bigyan ka namin ng pagkakataon na ibigay mo ang iyong pagkontra dito sa demanda sa'yo. O pag-aaralan. Saka lang ho, mag-i-issue ng warrant yung judge. Kasi yung judge, pag binigay sa kanya ang rekomendasyon na may probable cause, hindi yung basta mag-i-issue ng warrant. Kasi ang saligang batas, napaka-stricto. Kailangan personal, examinin mo yung mga dokumentong ibinigay sa'yo, yung demanda, bago ka mag-issue ng warrant. O kaya ho, talagang dapat dumaan sa ating hukuman kasi maliwanag ang sinasabi ng saligang batas na hindi ka tatanggalan ng kalayaan hanggat hindi ka dumadaan sa due process clause of the Constitution. Doon sa ICC na dayuhan, walang due process doon. Basta dinimanda ka doon. Pag gusto ka nilang labasan ng warrant, gaya ng ginawa nila kay Duterte, kay Bato, yan. Ganun ang gagawin.